Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating mga online services dito sa Facebook Live. Nawa po ang bawat isa sa atin ay nasa maayos at mabuting kalalagayan. Nais ko pong batiin ang lahat po ng mga kapatiran natin sa Lulumboy, sa Pulong Buhangin, dito po sa North Sagaray, sa Matiktik, sa Northgate, and even po sa mga kapatiran natin from Malaysia. Ayan, sana po ay tayo ay palaging mag-ingat. Ayan, sumunod po tayo sa mga ipinatutupad ng ating pamahalaan. Palagi po nating i-observe ang minimum health standards upang sa ganon ay maiwasan po natin na makakuha ng sakit na COVID. Amen po ba mga kapatid? And I know na at this point in time, tayo pong lahat ay nasa ilalim po muli ng GCQ. Ang probinsya po ng Bulacan ay nasa ilalim po ng GCQ o General Community Quarantine. And nawa po tayo pong lahat ay sumunod, tayo pong lahat ay tumalima sa mga bagay na ipinatutupad po ng pamahalaan. Maaasahan po ba yon mga kapatid? Amen. At batid ko rin na ang ilan po sa atin sa mga oras na ito ay para bang naku-confuse, nagda-doubt, may takot sa mga bagay na nangyayari, especially na maraming mga variants na ng COVID or ng virus, ng coronavirus ang siyang nakapasok dito sa ating bansa. Amen po ba? Kaya naman patuloy na ini-encourage ko po ang bawat isa na talagang mga kapatid manalangin, dumulog sa Panginoon, humugot tayo ng kalakasan sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, na ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagbabago at hindi nagkukulang, na Siya ay laging tapat, Siya ay laging sapat sa lahat po ng ating mga pangailangan. Kaya maaari bang i-comment nyo dyan sa ating comment section, do not fear. Ayan, do not worry. Ayan. Amen ba mga kapatid? Lagi nating i-remind yon sa ating mga sarili-sarili upang sa ganon malabanan talaga natin ang lahat ng mga takot, ang lahat ng mga pangamba dahil sa mga nangyayari sa kapaligiran. Amen. Amen. Sige po, bago po tayo magsimula sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, mahilingan ko po ang bawat isa na sumunod po sa akin sa maiksing panalangin. Hallelujah. Panginoon, sa hapong ito, tunay nga o Diyos na pinasasalamatan at pinapupurihan ka naming muli sa isang panibagong pagkakataon na tinipon-tipon mo kami sa gawaing ito upang muling matunghayan ang iyong salita. Lord, salamat Panginoon kasi bagamat may pandemya, Lord, bagamat mahigpit Panginoon muli ang quarantine, Lord, hindi nalilimitahan ng mga sitwasyong ito ang pagpapahayag ng salita mo. Salamat Panginoon dahil malaya itong naipapahayag sa amin. And Lord, tulungan mo nga kami o Diyos na sa oras na ito maigrab namin yung opportunity na mas makilala ka, mas maranasan ka, at mas maunawaan Lord yung kalooban mo sa aming mga buhay. Lord, samahan mo ang bawat isa. Lord, anuman yung mga bumabagabag sa aming mga kalooban, Lord, we pray na pawiin mo po ang lahat ng ito. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga pandinig. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Tunghayan namin ng may kagalakan, kauhawan at pananabik ang salita mo sa hapong ito. Lord, we also pray na hawakan mo din, Lord, ang aming mga internet connections, ang mga wifi and data ng mga kapatid ko na nakikinig o nanonood sa oras na ito. Lord, dalangin ko, Panginoon, na hindi maging hadlang, Lord, ang aming mga sitwasyon o ang aming mga problema, Panginoon, Lord, upang hindi namin maibigay sa iyo ang aming buong atensyon. Lord, inaangkin namin ang paghahari mo sa oras na ito. Inaangkin namin ang paghahari mo sa buhay namin at ng aming pamilya. Inaangkin namin, Panginoon, ang pagsama mo, Lord, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Amen, mga kapatid. I know, sa atin pa lamang na pananalangin, kumikilos na ang Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Kaya patuloy natin siyang panghawakan. Amen po ba? So as you can see po sa caption or sa title, description,
ng atin pong live video sa hapong ito. Ito po ay parte ng isang series na tinutunghayan natin way back pa nitong January. At tayo po ay nasa pangatlong statement or I am statement ng ating Panginoong Jesus na inihayag niya exclusively sa Book of John. So handa na po ba kayo mga kapatid? Amen. Kung handa na po kayo, get your Bibles, notebooks, and pens ready because this time, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Sige po, bago natin tunghayan ang lahat ng mga bagay na ito, buksan po natin ang atin pong mga Biblia sa aklat po ng Juan, Kabanata 10, mga talata 7 hanggang 10. Yan. Or John 10, verses 7 to 10. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible. Amen. Amen. Sabi po dito, basahin po natin, ito po ang salita ng Diyos. Sa verse 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuan na dinaraanan ng mga tupa. Verse 8, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Verse 9, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Huling talata po, verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa po ng kanyang salita. Amen. So I am the door of the sheep. Ito po ang isa sa mga I am statement ng ating Panginoong Jesus. Pag sinabi nating door, mga kapatid, usually ito ay tumutukoy sa physical door, or maaaring parang isang abstract, parang halimbawa door of opportunities. Ayan. So ano po bang ibig sabihin ng door or sabihin na natin yung physical na pintuan? Sabi dito, ang pintuan ay isang mahalagang bahagi ng isang bahay o gusali. Dahil ito ay nagbibigay ng seguridad sa pamamagitan ng pagkontrol ng pagpasok at paglabas ng sinumang tao o anumang bagay. Hindi ba yun naman talaga ang pangunahing gamit kung bakit mayroong pintuan sa mga bahay at gusali? Ito ang pangunahing proteksyon ng mga bahay at gusali upang maiwasan ang hindi otorisadong pagpasok sa mga ito, upang maiwasan ang mga magnanakaw, maiwasan ang pagpasok ng mga hayop o ng mga insekto, ganyan, na hindi otorisado. Yan. Kaya nga 'di ba sa mga opisina, ganyan, sa mga gusali, minsan makakakita tayo ng mga karatula na authorized personnel only, do not enter. 'Di ba? May mga pintuan na kung saan ay inilaan para sa mga otorisadong tao lang. Maaaring siya yung nagmamay-ari ng pintuan o ng gusali, siya ang nagmamay-ari ng bahay. At kapag hindi ka imbitado na pumasok sa loob, hindi ka po pwedeng pumasok. So, ito po ang pintuan po ay para magsilbing proteksyon sa mga taong nasa loob or sa mga kagamitang nasa loob. Sa panahon ngayon, wala na po tayong makikitang mga bahay o gusali na walang pintuan. At karamihan sa mga bahay or mga gusali na makikita natin sa mga lungsod or mga city ay talaga pong meron pang mga gate. Meron pang gate sa harap. Bukod sa pintuan ng mismong bahay or gusali, meron pang gate. At yung ibang mga establishments, naglalagay pa sila ng mga bantay or yung mga security guard. So, yun po ang gamit ng pintuan para kontrolin kung sino ang papasok at kung sino ang lalabas ng gusali. Hindi ba tayo din marami tayong mga pintuan na tinatakbuhan or pinapasukan sa ating buhay. Yung tinatawag nga natin na mga doors of opportunities. Na yun ba yung ating mga inaasahan na kapag tayo ay pumasok doon, maaaring sumagana, umangat,
gumaan, no, yung ating pamumuhay. Maaring ito ay opportunity ng panibagong trabaho, opportunity na makapag-asawa, opportunity na magkaanak, opportunity na magkaroon ng mga ari-arian kagaya ng bahay at lupa. So marami tayo na mga doors or mga pintuan ng opportunity na nais nating pasukin. So sa ikatlong I am statement ng ating Panginoong Hesus, I am the door of the sheep, or ako ang pintuan na dinaraanan ng mga tupa, malinaw po na tinuro ng ating Panginoong Hesus ang natatanging nature or kalikasan ng salvation natin or ng kaligtasan. Ano po ito? Na siya at wala ng iba ang nag-iisang pintuan. No, siya ang pintuan. Pag in-English nga natin siya, sabi ng Panginoong Hesus, I am the door. No, hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus na I am a door or isa ako sa mga pintuan. Kung hindi malinaw niyang binanggit dito, no, sa John 10 verses 7 to 10 na siya lamang ang pinto o pintuan, wala ng iba. Bukod pa sa katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ang ating nag-iisang pastol na ating tutunghayan sa susunod na buwan, ano, yun po yung ika-4 na I am statement, na siyang nagdadala sa atin sa tupahan or sa sheepfold, sa sheep pen. Ayan. Siya rin ang nag-iisang pintuan na kung saan maaari tayong mag-enter or pumasok at maligtas. Na makikita natin yan sa verse 9 na ating binasa kanina. So kagaya po ng mga nabanggit ko na nakaraan, ilan pong mga katotohanan patungkol po sa phrase na I am upang maging malinaw sa atin na talagang may kakaiba, no, na may uniqueness itong kapahayagan na ito ng ating Panginoong Hesus sa paggamit niya ng mga salitang I am. Alam natin na ginamit niya ang phrase na I am or ako na, ako nga, no? Sa lahat ng 7 kapahayagan patungkol sa kanyang sarili. Alam natin na ang I am ay ang God's covenant name or ang covenant name ng Panginoon na siyang inihayag niya kay Moses sa pamamagitan ng nagliliyab na apoy. Na makikita po natin sa Exodus 3 verse 14. Ang ibig sabihin po mga kapatid ng I am ay aseity or self-sufficient existence. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng anuman or sinuman para siya ay mag-exist or mabuhay. Isang natatanging trait or isang natatanging attribute na talagang ang Diyos lamang ang mayroon. Ikinabit niya ang mga I am na phrases sa mga metaphors or mga talinhaga na nagpapakita ng kanyang saving relationship sa sanlibutan. No, kagaya ng I am the bread of life. Diba? I am the light of the world na siyang natunghayan natin noong nakaraan. Kaya mga kapatid, no, kung hindi nyo pa napapanood o napapakinggan yung unang I am statements ng ating Panginoong Hesus, you can check it dyan po sa mga links na nakalagay sa description. Amen po ba? Ayan. And ang I am din po ay tumutukoy sa kanyang unique identity and purpose bilang isang divine. Sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesus na I am the door of the sheep, inaangkin niya na siya lamang ang nag-iisang pintuan ng kaligtasan. Do you believe it, mga kapatid? Naniniwala po ba tayo? Nag-a-agree po ba tayo sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesus? So bago po tayo dumako, no, sa mga puntos natin sa hapong ito, kasi dito sa John 10 verses, actually mula po sa verses 1, no, hanggang sa verses 16, ayan, no, makikita natin na palaging binabanggit ng ating Panginoong Hesus yung tupa or sheep, no, sa English translation. Kaya para mas maintindihan natin kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya ang pintuan na dinaraanan ng mga tupa, kailangan nating maunawaan ano bang klaseng hayop ang mga tupa. What kind of animal are the sheep? Na bakit dito inihalin tulad ng Panginoon tayong mga tao at yung pintuan sa kanyang sarili. So, alam po ba natin na sa lahat ng mga domesticated animals, ang mga tupa po ang pinaka-helpless, no, sa lahat. They are the most helpless. Sa papaanong paraan, no?
So ito po yung ilang mga sabihin na nating facts and trivias, no, patungkol sa mga tupa. At dito makikita natin mga kapatid na talaga palang kaya pala tayo inihahalin tulad palagi ng Biblia sa tupa ay dahil wala tayong pinagkaiba sa kanila. Amen. So sabi dito, no, ginugugol ng mga tupa ang buong araw nila sa mga pastures or pastulan at madalas silang maligaw or mag-wander sa mga ito. Ang mga tupa, wala silang kakayahang umuwi mag-isa, no, kagaya ng mga aso, no, na kahit ilang beses mo silang iligaw, ay makakauwi at makakauwi sila sa kanilang tahanan. Ang mga tupa, wala silang ganong instincts, no, hindi nila kayang umuwi mag-isa. Kahit pa na yung pastulan na kanilang pinuntahan, pinagpahingahan at sabihin na natin kinainan, talagang kapatagan lang, walang mga mountains, walang hills, no, walang mga bangin, walang matatarik na lugar. Hindi nila kayang umuwi mag-isa. By nature, ang mga tupa po ay followers or mga tagasunod. Kaya naman, kapag yung leadership or yung nangungunang tupa sa kanila ay tumalon o nahulog sa bangin, yung mga sumusunod na tupa sa kanya, tatalon din, no? Kasi nga, they are naturally followers. So, ringing a bell, mga kapatid, no? Ang mga tupa din po ay madaling masugatan at madali rin silang maging pain sa ibang hayop, especially no, sa mga asong gubat. Alam nyo po ba na kung merong wolf or merong asong gubat sa kulungan na papasok sa kulungan ng mga tupa, hindi po nila maipagtatanggol ang kanilang sarili. Sabi ko nga kanina, no, the sheep are the most helpless. No, bukod hindi po sila tatakbo, no, hindi sila maghihiwa-hiwalay. No, sa halip, sila po ay magsasama-sama, magkukumpul-kumpul po sila. Kaya naman madali po silang nai-slaughter or napapatay. Takot din po ang mga tupa sa rumaragasa o dumadaloy na tubig. No, kaya naman kapag sila ay napunta, no, sa lugar na iyon, hindi sila iinom kahit sila pa ay nauuhaw. Kaya kung halimbawa po na sila ay mahulog sa dumadaloy o rumaragasang tubig, ang mga tupa po na ito ay malulunod. No, hindi nila magagawang isalba yung kanilang sarili. Kaya nga 'di ba, no, doon sa Psalm 23, no, nung sinabi ni David na He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet or still waters. Kasi nga ganun yung mga tupa. Gusto nilang magpunta sa mga katubigan na siyang payapa or sa mga katubigan na hindi gumagalaw or hindi dumadaloy o rumaragasa. Kaya naman mga kapatid, ang mga tupa po ay palaging nakaasa sa kanilang pastol. Bukod sa sila ay follower, talagang they are solely dependent sa kanilang shepherd, no? Na siyang nangangalaga sa kanila, no? Kaya naman itong mga shepherd na ito ay hindi humihiwalay, no, sa kanilang mga tupa. Ginagabayan ng pastol ang mga tupa sa ligtas na lugar na maaari silang manginain at magpahinga. Sa gabi naman ay dadalhin sila ng pastol sa kanilang kulungan upang ilayo sila sa mga kapahamakan. Ayan. So yun po yung trabaho ng pastol talaga, mga laga. Kaya nga 'di ba, no, sa mga leaders ng church, ang talagang lagi nating prayer sa kanila, magkaroon sila, Panginoon, ng shepherd's heart. Yung puso na kagaya ng isang pastol. Yung puso na talagang mangangalaga, mag-iingat, no, sa mga tupa. Ayan. So, wag na po nating patagalin. Meron po akong 2 puntos na nais pong iwan or ihayag sa inyo sa hapong ito patungkol po sa ikatlong I am statement ng ating Panginoong Jesus. Una at higit sa lahat, dapat po nating pakatandaan, at ito po ay lagi kong sinasabi, no, sa mga nakaraan na Bible study, that Jesus is the door to enter into God's family. Si Jesus ang nag-iisang pintuan upang makapasok sa kaharian o sa pamilya ng Panginoon. Kung tutuusin, hindi ko na po ito kailangang i-explain pa.
No, dahil malinaw na sinabi na no, sa mga talata na walang ibang paraan o walang ibang daan upang ang tao ay maligtas. No, kagaya ng sinasabi po sa aklat po ng mga gawa. So ito po ay makikita natin sa mga talata 7 at 9. Basahin ko pong muli mga kapatid. Sabi dito, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Verse 9, ako ang pintuan. Inulit pong muli ng ating Panginoong Jesus. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Bakit dalawang beses po no, na sinabi ng ating Panginoong Jesus na siya ang door o siya ang pintuan na dinaraanan ng mga tupa? Ito ay upang palaging ulitin o ipaalala sa atin na talagang walang iba. Walang ibang door, walang ibang pintuan. Walang ibang pintuan ng kaligtasan, walang ibang pintuan ng kagalingan, walang ibang pintuan ng kalayaan, walang ibang pintuan ng kalakasan kung hindi ang ating Panginoon lamang. Wala nang iba. Amen. So, yung tinutukoy po dito na sheepfold or sheep pen, no, or yung kulungan ng mga tupa, yung tupahan. Ito po ay maihahalin tulad natin. Ito po ay paglalarawan ng ating Panginoon sa kanyang pamilya or pamilya ng Diyos. No? Sheepfold or sheep pen as God's family. So meron pong dalawa no, na uri ng sheepfolds or sheep pens or kulungan ng mga tupa. Yung una po dito ay yung public sheepfold na makikita po sa mga lungsod at sa mga villages. So ano po ba ang itsura or papaano po ba nagwo-work ang public sheepfold? So from the word itself na public, ito po ay para sa lahat no ng mga tupahan. No kahit na itong grupo ng tupa na ito, tapos itong grupo ng mga tupang ito, no lahat ito ay maaaring ilagay doon sa public sheepfold, no? Siya ay pampubliko na kulungan ng mga tupa. At ito po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang porter or doorkeeper. Yan. Yun po ay isang hired hand, no? Na may responsibilidad na bantayan ang pintuan ng kulungan sa gabi at papasukin naman po ang pastol sa umaga. So ayan. So yan po yung common yung public sheepfold. Meron din pong isa pa no na uri ng kulungan ng mga tupa na makikita naman sa countryside, yung sheep pen in the countryside. So anong itsura po ng kulungan na ito? Ito po ay isang lugar na pinalilibutan ng mga bato bilang mga pader at may isang makipot na daan upang makapasok. Ayan. Sa gabi, ang ginagawa po ng pastol no bago niya papasukin lahat, no, ay i-check muna niya isa-isa ang mga tupa sa kanila kung sila ba ay may mga sugat. No, isa-isa silang i-check and then isa-isa silang papapasukin ng pastol. At kapag nakapasok na po ang lahat ng mga tupa doon sa kulungan, ang gagawin po ng pastol ay uupo siya o hihiga siya doon mismo sa makipot na daan upang magsilbing pintuan or para siyang naging human door or human gate no, nung sheep pen na yon. Siya mismo yung nagsisilbing pintuan. Nang sa gayon, no, ay makasiguro po siya na walang magnanakaw o walang mababangis na hayop ang makakapasok sa kulungan at wala din namang mga tupa ang makakalabas nang hindi niya nalalaman. So, may idea na po kayo no, kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus na siya ang pintuan na dinaraanan. So, nung sinabi po niya ang kapahayagan na ito, binibigyang diin po niya ang katotohanang sa pamamagitan lamang niya maliligtas ang tao. O sa pamamagitan lamang po niya makakapasok ang tao sa kaharian o sa pamilya ng Diyos. No, lalong higit sa panahon ngayon, no, ang tao because of desperation, no, siguro dahil sa iba't ibang mga problema na kanyang kinakaharap, may depression, ganyan, may mga frustration sa buhay. People are trying to enter doors na akala nila ay maghahatid sa kanila ng salvation or kaligtasan. Na akala nila yun ay door of opportunity, na mabago ang buhay nila, na makaalis sila doon sa trahedya na kanilang kinapalooban o naranasan. But instead, no, ended up entering to their own destruction. Na akala nila kapag sila ay
kumbaga nakapagtapos ng pag-aaral, no, bagamat maganda din naman 'yon, bagamat akala nila kapag sila ay nakahanap ng isang trabaho na may malaking kita or nakapag-put up ng negosyo na nagbibigay ng malaking kita, no, ay yun na yung para bang magpapalaya, magpapalakas, no, at magliligtas sa kanila, maaaring mula sa kanilang kalungkutan, sa kanilang kasalatan. Ayan. Kaya sa tagpong ito, no, dito sa John 9, no, ito yung dahilan, no, kung bakit ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesus sa John 10. Ayan. So sa John 9 kasi, ito yung tagpo na kung saan pinagaling ng ating Panginoong Jesus yung lalaking bulag mula pagkabata. Hindi ba, doon sa John 8 na natunghayan natin nung last month, no, nung February, bilang si Jesus ang light of the world, after niyang sabihin yung statement na yon, siya ay nagpagaling ng isang lalaki na physically blind, no, from birth, since birth, no. And hindi lamang siya physically na bulag, pero spiritually, no, bulag din, no, ang lalaking ito dahil wala siyang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. And nung tinanggap ng lalaking ito yung kanyang kagalingan, nalaman ito ng mga Pharisees. Alam naman natin na ang mga Pariseo, talagang sila ay kontra, no, hindi talaga sila umaayon sa katuruan, sa mga bagay na inahahayag ng ating Panginoong Jesus. At hindi nila ikinatuwa yung pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa lalaking bulag. Una, dahil ang kanilang dahilan, si Jesus daw ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga, na dapat daw ay walang gagawa. No, at pangalawa, dahil sa tingin nila, ang Panginoong Jesus ay nag-aangkin na Diyos na dapat ay hindi. No? No, hindi ito ikinatuwa po ng mga Pariseo dahil yung isa pa po sa mga dahilan, mga kapatid, hindi nila matanggap o hindi nila inaasahan na yung paraan ng Panginoong Jesus para maligtas yung lalaking iyon ay para bang salungat, no, o kaiba, no, sa kanilang alam o sa kanilang nauunawaan. Hindi iyon ang kanilang inaasahan na paraan para gumaling ang lalaki. No, sa halip na sila ay magpasalamat sa kaligtasan at sa kagalingan na tinanggap ng lalaking bulag, no, ay itiniwalag nila yung lalaki. No, kasi hindi naman ma-contain nung lalaking nakakita o nung lalaking bulag na nakakita na siya ay pinagaling ng Panginoong Jesus. Sabi nga niya, kung makasalanan siya, bakit nagawa niyang pagalingin ako? No, hindi ba't hindi dinirinig ng Panginoon ang mga makasalanan? Pero ako ay pinagaling niya. Amen. These Pharisees try to decide who will have access to God. No, in this case, to God's healing. Sinubukan nilang maging pintuan papalapit sa Diyos. Kasi hindi nila matanggap hindi iyan yung door para maligtas itong taong ito. Itong paraan namin, ito yung door para maligtas at para mapagaling itong taong ito na bulag mula pagkabata. So like the Pharisees, no, mga kapatid, we can look upon them with suspicion and scorn. No, maaaring ilan sa atin, oo nga, no, sino ba ang tao na ito na ginagamit ang pangalan ng Diyos para magpagaling at magturo? No, believing that a person can possibly near God. Minsan, may mga Kristiyano na masyadong judgmental dahil lamang sa nakikita nilang uri, no, ng pamumuhay ng tao na yon. Hindi maliligtas yan. Manginginom yan Hindi maliligtas yan. Sira ang family nan Hindi kikilala yan hindi naman siya nakikinig, hindi naman siya dumadalo, hindi maliligtas yan. Hanggang dyan na lang siya. No? We easily judge, no, yung ibang tao based, no, sa ating nakikita. Kagaya nung ginawa nung mga Pharisees dun sa lalaking bulag, sabi sa verse 34. Hindi ba sabi po doon, no? Sumagot sila, yung mga Pariseo, ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? Yan. At siya'y kanilang itiniwalag. No, on the other hand, no, kung hindi man ganito yung ilang mga Kristiyano, may ibang Kristiyano naman that na mayroon silang inflated opinion
about themselves, no, masyadong mataas o masyadong malaki yung pagtingin nila sa kanilang sarili, na ako lang ang anak ng Diyos, ako lang ang magaling, ako lang ang maliligtas, ako lang yung pwedeng gamitin ng Panginoon. Wala nang iba. Ako lang yung pintuan na pwede niyang gamitin. No? Acting self-righteously like the Pharisees and believing they are close to God. Ito po yung nakakalungkot, mga kapatid. Kaya nga dapat maging mapagbantay tayo, na hindi tayo maging katulad ng mga taong ito. Na hindi natin asamin or naisin na maging pintuan, pero maging kasangkapan tayo ng Panginoong Jesus upang ang mga tao na ito ay maituro sa tamang daan o doon sa pintuan na walang iba kung hindi siya. Sabi nga sa verses 28 to 29 no, ng John 9, at siya'y kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya. Kami mga alagad ni Moses. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan siya nanggagaling. So madaling sabi, dahil inaangkin nila na sila ay alagad ni Moses, sila lang yung may pagkakataon o sila lang yung may opportunity na marinig ang kapahayagan ng Panginoon, na sila lang yung merong pagkakataon or privilege na magamit, na makapaglingkod sa Panginoon. Sana po no ay hindi po tayo maging ganito. So gaano po kadalas no na tinatry nating i-take no yung mga bagay sa ating sariling mga kamay para yung mga tao na nasa ating paligid, take for example ang ating family, ang ating mga malalapit na kaibigan, ay tumanggap no makakilala sa Panginoon. Yung bang we are so desperate no sa lahat ng mga paraan na pwede nating gamitin para makakilala sila, na para bang tayo yung gagawa ng paraan o tayo yung siyang magliligtas sa kanila. No? Minsan meron tayong kaisipan na kung maririnig lamang niya yung preacher na to, kung maririnig lamang niya itong pastor na to, kung mababasa lamang niya itong article na to, kung mapapanood lang niya yung movie na ito. Diba? Meron tayong mga ganong kaisipan minsan, or kung makaka-attend lang siya sa anniversary ng church namin, no, kung makaka-attend lang siya ng camp, kung makaka-attend lang siya ng mga prayer meeting or ng mga church activities, ganyan, no, maaari na maligtas siya at makakilala siya sa Panginoon. Mahalaga ang mga gawain, mga kapatid, pero dapat po na maging malinaw sa atin na hindi gawain ang magliligtas sa tao. Amen ba? We can't be a door to salvation for others. Neither yung mga preachers or yung mga pastors or yung mga videos or articles or activities na ating alam ang maging pintuan sa kanila. We can't be a door to salvation for others. Jesus alone is the door. Wag nating ariin or wag nating kunin yung trabaho na dapat ang Diyos ang gumawa. Ang trabaho po natin, mga kapatid, ay maging instrumento. Kung ikaw ay nakakilala, naranasan mo ang biyaya ng Panginoon, maging patotoo ka. Maging mabuting ehemplo ka. No? Maging pagpapala ka sa kanila. Pero wag mong ituring o i-consider ang sarili mo na kaya ka, kumbaga, ikaw yung magiging dahilan para ikaw ang maligtas, para sila ay maligtas. Amen ba? Hindi ang mabubuting gawa. Kaya nga 'di ba sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, hindi ito sa good works ng tao upang sa ganon walang magmalaki. Ito ay sa pamamagitan lamang ng grace ng Panginoon. Salvation by grace. Jesus alone is the door. Amen po ba, mga kapatid? No, kaya nga no, sa pangalawang punto mamaya, no, bibigyang linaw natin bakit kailangang maunawaan natin na ang ating Panginoong Hesus lamang ang pintuan. Hindi tao, hindi gawain, hindi ang mga bagay, hindi ang sinuman. Tandaan po natin na upang makapasok tayo sa pamilya ng Diyos, mayroon lamang tayong isang daraanan. Kailangan nating dumaan kay Kristo. Kailangan nating makilala si Kristo upang mapabilang tayo sa kanyang sheepfold or sa kanyang tupahan, sa kanyang pamilya. Amen. So Jesus is the door to enter into God's kingdom. Sana po malinaw sa atin ito, mga kapatid. Maaari ba nating i-comment dyan sa comment section, Jesus alone is the door. Amen and amen. Siya ang pintuan ng kaligtasan, siya ang pintuan ng kalayaan, siya ang pintuan ng kagalingan
wala nang iba. Amen. Sa pangalawa po, Jesus came to give life and not to steal it. Ang ating Panginoong Jesus na siyang pintuan ay naparito upang magbigay ng buhay at hindi upang nakawin ito or alisin ito. Makikita po natin yan sa mga talata 8 at 10. Basahin ko pong muli mga kapatid. Sabi po dito, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Anong klaseng buhay mga kapatid? Sabi ng ating Panginoong Jesus, buhay na masaganang lubos. Amen. Full and abundant life. Amen. So sa tagpong ito po, ang ating Panginoong Jesus po ay nakikipag-usap sa mga pariseo na siyang kinoconsider o ipinapalagay na mga tagapanguna at tagapagturo sa Israel. They are teachers of the law, they are religious leaders. Ang mga namumuno sa Israel ay madalas po na inihahalin tulad sa mga pastol. Kagaya po ni King David na tinagurian ding shepherd king. Dahil bago siya naging hari, siya ay pastol muna, hindi po ba? At ang mga tao bilang mga tupa. At ito po ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Jesus itong verses 8 and verses 10. Ipinahayag niya na siya ang tunay na pastol. Salungat sa mga magnanakaw at tulisang naunang dumating sa kanya bilang mga huwad na guro o propeta kagaya ng mga pariseo. Itong mga pariseo na ito na nasa posisyon na siyang mga tagapagturo, na siyang mga tagapanguna ay hindi talaga nagiging pastol sa bayan ng Israel. Kaya nga kino-contrast ni Jesus yung kanyang sarili sa kanila. Na ang mga taong ito ay mga magnanakaw o mga, sabi dito, tulisan. Na instead na pangalagaan ang tao, pangalagaan ang Israel o ang mga Israelita, anong ginagawa? Inaalipusta, ina-outcast sila, tinitiwalag sila, kagaya ng ginawa nila doon sa lalaking nagkaroon ng paningin. Nilinaw po ng ating Panginoong Jesus na sino mang nag-aalok ng kaligtasang labas sa kanyang itinuro. Sa madaling sabi, na hindi siya, yung ipinapahayag ay isang magnanakaw at tulisan. Lalong higit mga kapatid sa panahon ngayon, nagkalat po ang mga false teachings about the gospel. Na kapag kumilala ka sa Panginoon, ganito ang ibibigay sa iyo. Na kapag ganito ang ginawa mo, kapag ganyan ang ginawa mo, maliligtas ka. Nagkalat mga kapatid, kaya talagang mga kapatid, kailangan po maging vigilant tayo. Kailangan mga kapatid, maging maingat po tayo. Bakit hindi po sinabi ng ating Panginoong Jesus na isa siya sa mga pintuan? Bakit po? Sapagkat wala nang iba. Hindi siya magnanakaw, hindi siya tulisan. Ang kanyang sinasabi ay totoo. At ayaw niya na tayo ay maligaw at mapahamak sa mga maling pintuan. Kaya nga diba, tanong ko sa inyo kanina, ilang pintuan na ba yung sinubukan nating pasukin na akala natin yun ang magbibigay sa atin ng buhay na masaganang lubos? Ano po ba yung tinutukoy ng Panginoong Jesus na buhay na masaganang lubos? Pumarito po ang ating Panginoong Jesus upang magbigay, magkaloob, at hindi upang manguha o magnakaw. Ano po ba ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesus sa atin? Sabi dito, buong puso niyang ipinaglingkod ang kanyang buhay, kahit pa ang kapalit nito ay mismo ang kanyang buhay. At kahit wala tayong maihandog sa kanya, naglingkod siya ng walang kapalit. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa kanyang paglilingkod para sa mga mahihina at para sa mga makasalanan na kagaya ko at kagaya mo. Ipinagkaloob niya ang buhay na walang hanggan bilang regalo sa mga sumasampalataya sa kanya. Hindi lamang buhay na walang hanggan, mga kapatid, yung ino-offer or in-offer ng Panginoon sa atin.
ino-offer din sa atin ng Panginoon yung isang buhay na kahit tayo ay nag-aantay pa lang sa buhay na walang hanggan, mararanasan na natin yung sinasabi niya sa verse 10 na full and abundant life or yung masaganang lubos na buhay. Na habang tayo ay waiting in anticipation, longing in anticipation doon sa eternal life na makakamtan natin after this life, no, ay naghahatid na siya or nagkakalob na siya ng isang uri ng buhay sa pangkasalukuyan. Ano po bang buhay ito? Ano po bang ibig sabihin nito? Nang ihayag ng ating Panginoong Hesus na nais siyang magkaloob ng buhay na masaganang lubos, ang tinutukoy niya rito ay isang uri ng pamumuhay na higit pa sa ating inaasahan. Ito ba'y tumutukoy sa magkaroon ng maraming pera sa bangko, na magkaroon ng malaking bahay at maraming kotse, na mapagtapos mo po ang lahat ng iyong mga anak, na magkaroon ka ng stable income monthly, no? Na magkaroon ka ng malagong business na siyang maghahatid sa iyo ng income. Ano po bang uri ng buhay? Ito po ba yung dinedefine na abundant life ng Panginoon? Hindi po, mga kapatid, no? Inilalarawan nito ang isang pangwalang hanggang ugnayan natin sa Kanya na hindi masisira. Eternal relationship with Him. Tinutukoy nito ang buhay na binabago at may kalaguan. Buhay na pinananahanan ng banal na Espiritu, na nagiging evidence sa Kanya yung bunga ng banal na Espiritu. Isang buhay na binago, may bagong perspective, may bagong pagtingin sa buhay, na ang sino mang may kagalakan doon sa eternal relationship na inihahatid sa Kanya ng Panginoon ay nakakatagpo ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Yung bang kahit na may problema, kahit may pandemic, kahit na dumarami no, yung mga variants no, ng COVID or ng coronavirus dito sa ating bansa, panatag ka, no? Payapa ka, may joy ka pa din. Yung tinatawag ng joy in the midst of suffering. May hope ka. Kahit pa yung mga nasa paligid mo, they feel hopeless na. No? At nagiging malinaw sa mga taong ito na ang tulong at ang biyaya ng Diyos ay palaging tapat at palaging sapat sa lahat ng pangangailangan. Na nalaging malinaw sa kanila that Jesus is always present in times of need. Amen. So bakit maraming mga tao ang hindi po nakakaranas ng ganitong uri ng buhay? No, yung akala nila no na pag sila ay mayroong maraming pera, pag sila ay may buong pamilya, no, bagamat maganda po yun, pag sila ay maraming kaibigan, sila ay nasa posisyon, sila ay may impluwensya. Kapag ka lahat ng material na bagay ay nakakamtan nila, akala nila yun na yung masagana at matagumpay na buhay. Pero wala naman ang Diyos sa kanilang buhay. Tandaan natin, mga kapatid, ang pinakamahirap na tao sa buong mundo ay hindi yung walang pera, kung hindi yung tao na wala ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Siya po yung pinakamahirap na tao. Dahil na-miss out niya no, yung opportunity na maranasan yung abundant life na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanya. Kaya upang maranasan natin, mga kapatid, ang ganitong uri ng buhay na iniaalok ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa atin, ano po ang dapat nating gawin? Pumasok po tayo sa pintuan. Sino po ang pintuan? Siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sa pamamagitan po ng pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon at pag-iwan sa makasalanang pamumuhay at pagsunod sa kalooban niya. Nais mo ng kagalingan? Nais mo ba ng kapayapaan? Nais mo ba na makaranas ng kagalakan kahit sa gitna ng pagsubok at mga problema? Pumasok ka kay Jesus. Pumasok ka sa pintuan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Verse 9, Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas.
Napakalinaw po nito mga kapatid. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ito po ang pinakamaganda. Ligtas ka na, no? Guaranteed ka na, no? Doon sa eternal life, doon sa salvation, na makakasama mo ang Panginoong Jesus sa pangwalang hanggan. Guaranteed ka pa doon sa masaganang buhay, masaganang lubos na buhay na ipinagkakatiwala niya o inihahandog niya. Yung buhay na kasama siya. Yung buhay na nararanasan mo, yung kabutihan at katapatan niya. Praise God. Na kahit na napakadaming mga pagbabago dito sa ating paligid, talagang yung kapayapaan ng Panginoong Jesus naroroon. Kasi alam mong kasama mo siya. Alam mong hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Pastol mo siya. No? Isang pastol na nangangalaga sa mga tupa na kagaya natin. Amen. Amen. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya nga kung ikaw mga kapatid, nako-confuse ka, nadadoubt ka, no, dahil sa mga nangyayari sa paligid ngayon, hindi mo alam saan makakatagpo ng salvation. Kapatid, hindi ito nagkataon na ikaw ay nakapakinig ngayon. Hindi nagkataon na narinig mo ito. Ito ang magbibigay ng pag-asa sa iyo. Ito yung pag-asa natin. Nawa, pahintulutan natin ang ating Panginoong Jesus na makapanahan, makapangusap at makapaghari sa ating buhay. Amen ba mga kapatid? Jesus came to give life and not to steal from it. And Jesus is the door to enter into God's family. Amen. So kung ikaw yung uri ng tao na sumubok na pumasok sa lahat ng klase ng pintuan sa buhay na ito, na akala natin ay maglilid o maghahantong sa iyo sa kaligtasan, sa kasaganaan, sa kalayaan, pero ang dinatnan mo ay kapahamakan. Ito po yung nais kong iwan sa iyo. Tandaan mo that God has a safe place to bring His sheep saved and kept safe forever. Mayroong inihahandog sa iyo ang Panginoon na isang safe place, isang ligtas na lugar na kung saan ay dadalhin ka niya na ligtas at pananatilihin ka niyang ligtas magpakailanman. At para makita mo yon, para maranasan mo yon, para makapunta ka doon mga kapatid, yung sinasabi ni Jesus sa John 14, no? Kung nasaan siya, dumuon tayo. Let us enter Jesus. Because Jesus is the door to enter God's safe place. Amen. Amen. Kaya sabi po sa Lucas 13 verse 23 to 25, minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, si Jesus po ang nagsasalita, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kapatid, wala nang ibang panahon, wala nang ibang oras upang ikaw ay maligtas kung hindi ngayon. Today is the day of salvation. Huwag nating sayangin itong door of opportunity na maranasan. Yung abundant life in the present and yung eternal life in the future. Amen. Sige po, kung ikaw ay first timer na nakinig sa hapong ito, salamat. At maaari ba kitang maimbitahan na manalangin ng pagsisisi at panalangin ng pagtanggap sa oras na ito. Sige kapatid, ikaw ay pumikit at sundan mo ko sa isang maiksing panalangin. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po na nagpapasalamat ako sa iyong salita na ginamit mo upang
makilala kita at maunawaan ko ang kalooban mo sa buhay ko. Salamat dahil Panginoon, ikaw ang pintuan ng buhay. Salamat Panginoon dahil sa pamamagitan mo, ako ay maliligtas. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, ay inihihingi ko po ng kapatawaran ang lahat ng mga kasalanan na aking nagawa mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok po kayo sa aking buhay. Isulat mo po ang aking buhay, ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Baguhin mo ako, Panginoon. Tulungan mo po ako, Panginoon, na makapamuhay ayon sa nais mo at talikuran na ang makasalanang pamumuhay. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat sa kaligtasan mo. Pinupuri at sinasamba kita, O Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, muli tayong manalangin sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. Salamat sa isang panibagong pagkakataon na muling mahayag ang iyong salita. Salamat, Lord, dahil patuloy na ipinakita mo sa amin na walang ibang paraan, walang ibang daan upang kami ay maligtas at maranasan namin ang buhay na walang hanggan kung hindi sa pamamagitan mo lamang. Lord, sa oras na ito, nananampalataya kami, naniniwala kami, O Diyos, na tanging ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na nakinig sa oras na ito. Salamat, Lord, sa kanilang mga pandinig. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na kanilang pansamantalang iniwan upang makinig, Lord, sa oras na ito. Lord, dalangin ko na patuloy na mangusap ka sa kanila. Patuloy, O Diyos, na manahan ka sa kanila. Maghari ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Dalangin ko na patuloy na magawa nilang bulay-bulayin. Gamitin, aralin ang salita mo, O Diyos. Hubugin mo sila. Tulungan mo sila, Lord, na manampalataya palagi sa iyo. Na Panginoon, Lord, huwag kaming maghanap ng ibang mga pintuan. Huwag kaming maghanap ng tulong sa iba. Huwag kaming umasa sa sarili naming kakayahan. Lord, hindi namin kayang iligtas, baguhin, palayain, pagalingin, palakasin ang aming sarili. Lord, liban na ikaw ang maghari sa amin. Panginoon, hindi namin mararanasan ang mga bagay na ito. Kaya Panginoon, tulungan mo po kaming dumepende sa iyo. Tulungan mo po kaming manangan sa iyo, Panginoon. Lord, lalong higit sa mga panahon na ito, O Diyos, na muling sinusubok ang aming pananampalataya. Lord, na muling lumalaganap ang sakit na COVID-19. Lord, dumadami, Lord, yung mga variants, O God, Lord, ng sakit na ito. Lord, na siyang nagbibigay ng takot sa ilan. Pero Panginoon, patatagin mo po kami, palakasin mo po kami, at ipaalala mo po, O Diyos, sa amin na ikaw ang aming pastol. Hindi ka magkukulang. Ikaw ang pintuan ng kaligtasan, kalayaan, kagalingan, kalakasan. Salamat po, Panginoon. At dalangin namin, Lord God, na ikaw ang naitaas, ikaw ang naluwalhati sa oras na ito. Patuloy, Panginoon, Lord, na ipahayag mo ang nais mo sa kanila. Salamat po. Tunay nga, O Diyos, na pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ito po, O Diyos, ang aming sama-samang hiling at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Amen, mga kapatid. Kaya kung mayroon pa kayong mga kahilingan sa oras na ito na hindi ko po nagawang mabanggit sa panalangin natin kanina, you are free to comment down your prayers or message us privately sa Messenger. We would love to pray for you, mga kapatid. And don't forget, mga kapatid, no, na ipanalangin natin palagi ang ating bansa, ang ating mga government leaders, ang ating mga frontliners, especially ang ating mga health workers, at ang lahat ng mga kababayan natin na tinamaan ng COVID-19. Let us believe, let us declare that God, our God is unchangeable, that God is always in full control, and He is the Lord of all. Maraming salamat po, mga kapatid. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat.